There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagmamasid ang isang Chinese warship sa ikinasang joint exercise ng Pilipinas, Amerika at Japan sa dagat na nasa loob ng Exclusive Economic Zone. Pero hindi natinag ang mga barkong pandigma ng tatlong bansa at magkakasabay pang nagpatrolya. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi gaya ng ginagawa ng mga barko ng China sa mga barko ng Coast Guard at BFAR sa Baho de Masinloc kamakailan, nagmasid lang at hindi na lumapit ang Chinese warship na ito habang nagsasanay ang Philippine, US at Japanese Navy sa Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA malapit din sa Baho de Masinloc. Nanatili ito sa layong 8 nautical miles pero nasa loob pa rin ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We were able to detect the presence of a Chinese frigate and we were able to challenge them. There was a time around mid-noon, they actually attempted to maneuver closely, but again we challenged them and we asked their intent and then they altered their course. Ipinadala ng Pilipinas sa aktibidad ang frigate na BRP Jose Rizal habang ang guided missile destroyer na USS Shoup ang ipinadala ng US. Idineploy naman ng Japan ang frigate na JS Noshiro. Mula sa BRP Jose Rizal, pinalipad ang Augusta Westland helicopter ng Philippine Navy para magsagawa ng aerial reconnaissance. Umikot din sa himpapawid ang isang P-8 Poseidon aircraft ng US na ilang beses lumipad sa Baho de Masinloc ngayong linggo. I think it shows a strong message of our allyship with the Philippines and the Japanese, and that we are strong allies and we support each other. Kasamang pinagsanayan sa pangatlong MMCA ng taon ang palitan ng mga tauhan gamit ang rubber boat ng US Navy. Ilang crew ng USS Shoup na may dugong Pinoy, ikinagulat na may modern warship ng Pilipinas na may surface-to-air missiles, mga torpedo, radar at kakayahang makapag-detect at labanan ang mga barko, eroplano at submarines. Maganda. It's good that nakita ko yung Navy dito. Nagulat, yeah. Bilang pagtatapos ng MMCA ay nag-maritime patrol ang mga barko ng tatlong bansa habang nakamasid pa rin ang isang Chinese warship. Sama-samang naglalayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, ng Estados Unidos at ng Japan sa loob ng sarili nating EEZ. Hindi lamang para magsanay kundi para ipakita na rin sa buong mundo na nagkakaisa ang mga kaalyadong bansa para itaguyod ang freedom of navigation at kapayapaan sa karagatan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Nakatulog umano kaya nakasagi ng motorsiklo ang nagmamaneho ng isang pickup truck na viral na online. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang driver sa nangyaring insidente. Panoorin po ang tagpo sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office o LTO ang videong ito na kanilang nakuha mula sa Facebook account ng isang Yamato Kenji. Kita sa video na mabagal ang andar ng pickup truck na ito sa Visayas Avenue, Quezon City. Bakit ayaw na? Sinaliwan man ang musika, dinig pa rin ang takot sa boses ng mga nasa video. Sa caption ng uploader ng video, nakatulog daw ang driver ng sasakyan. May nilagay na bato sa daraanan ng pickup truck para mahinto ang sasakyan, pero hindi rin ito umubra. Binubusinahan din siya para gisingin, pero tila mahimbing ang tulog niya. Kuya, basagin mo na lang kaya yung salamin! Basagin! Naalimpungatan din kalaunan ng driver, pero hindi narinig sa video ang sinabi nito sa isa sa mga rider na kumalampag sa kanya. Nagresulta ang insidente sa damage to property dahil nasagi ng pickup truck ang isang motorsiklo. Nakita ng Land Transportation Office ang viral na video at iniimbestigahan na ito. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, mapanganib ang nangyari. Kaya nais ng LTO na malaman kung nakatulog ba talaga ang driver ng pickup truck
At kung oo, kung meron bang dahilang medikal. Napadala na ng show cause order ang nakarehistrong may-ari ng pickup truck pero hindi pa malinaw kung siya ang nagmamaneho ng makuna ng video. Pinahaharap ang may-ari ng pickup truck sa LTO sa April 4 at pinagpapaliwanag. Sa kasalukuyan, nakaalarma na ang plaka ng pickup truck. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Nakatutok, 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Tiniyak ng International Criminal Court na magiging patas ito sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng mga protesta. Kahit nga ang pamemeke ng impormasyon tungkol sa mga hukom dito, hindi nila makaaapekto sa kanilang desisyon. Ang eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa pagtutok ni Mariz Umali. Rodrigo Roa Duterte. Mula nang dumating sa International Criminal Court Detention Cell sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong March 12, karaniwang tanawin na ang mga ganitong pagtitipon. Mga taga-suportang hinihiling na maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. At yung mga nananawagang panagutin si Duterte para sa extrajudicial killings umano sa ilalim ng kampanya kontra droga. Ang sabi ng tagapagsalita ng ICC, we do not consider that this should be something that would be kind of distracting our focus from what we have to do, which is our core tasks and core responsibility towards the victims and toward the international community, which is to apply the law in an objective and impartial way. Alam din daw ng ICC ang nangyayari sa social media kung saan pinepeke ang impormasyon at minsan ginagawang katatawanan pa ang mga ICC judges. And we trust that in the social media there will always be some passionate and heated individuals, and we understand that there is also good people that will be actually trying to show the objective nature of things. I think the main and important thing is that we are all focused on only one thing, which is delivering justice in the best conditions for the victims and to ensure that truth is revealed about the guilt or innocence of any person who is accused. Pero sabi ni Dr. Fadi El Abdallah, hindi raw makakaapekto ang mga ganito sa pagpapasya ng ICC sa kaso ni Duterte. We have to understand that the judges can only decide based on what is presented before them, either by the prosecution or by the victim's lawyers or by the defense lawyers. So they are not taking into account any other elements that are not in the files before them. So this type of actions is showing support to certain suspects, but it's not part of the filings before the judges. It's not presented to them, so it doesn't have an impact on the proceedings. Ang hiling ni Abdallah, pagkatiwalaan ng publiko ang proseso ng ICC. We have to respect the process. It's not about being passionate. It's about being objective and impartial and applying the law and checking the evidence thoroughly and ensuring that the rights of the defense are respected and that the rights of the victims are respected. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Muling siniguro ng Amerika ang suporta sa Pilipinas sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap dahil nga sa China. Magpapadala rin ang Amerika ng mga dagdag na gamit na may advanced capabilities para sa pagsasanay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Abril. Nakatutok si JP Soriano. Sa pagharap ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, tinukoy niya ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Inulit ni Hegseth ang pangako ng Amerika na suporta sa kinakaharap na pagsubok ng Pilipinas sa China. Peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation, whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa suporta ng Amerika.
Thank you, Mr. Secretary. Well, being a friend to the United States is something that is inherent with most Filipinos, considering the relationship that we have had over 100 years in various forums. And you are our only treaty. You are our only treaty partner, and have and continue to be the supporter for peace in this part of the world. Bilang bahagi ng pagpigil sa mga banta sa rehiyon, sinabi ni Hegseth na magpapadala ang Amerika ng karagdagang advanced capabilities sa Pilipinas. Inanunsyo ito ni Hegseth pagkatapos ng kanyang pulong kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Camp Aguinaldo. First, we agreed that the United States will deploy additional advanced capabilities to the Philippines. This includes using the Nemesis anti-ship missile system and highly capable unmanned surface vehicles in Exercise Balikatan this April. These systems will enable U.S. forces and the armed forces of the Philippines to train together on using advanced capabilities to defend the Philippines' sovereignty. Ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay isang anti-ship missile system na ginagamit mula sa kalupaan. The deployment of the Nemesis and other unmanned surface vehicles will hasten the introduction of these technologies into the vista of the Philippine Armed Forces and will train our troops to train for higher technological capabilities that we need for effective deterrence in the future. Ang pagsisiguro ni Hegseth, di raw iiwan ng Amerika ang Pilipinas sa mga ipinaglalaban nito sa West Philippine Sea laban sa China, at umpisa pa lang daw ito ng mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa. I can assure you, and I can assure all those watching, this is just the beginning of what will continue to be an incredibly fruitful alliance. It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance, particularly in the face of Communist China's aggression in the region. Nauna nang inalmahan ng Foreign Ministry ng China ang defense cooperation ng Amerika at Pilipinas. Mensahe nito sa Pilipinas, tigilan na daw ang pagsisilbing mouthpiece o tagasalita ng ibang bansa, pati ang mga paggawa daw ng gimmick para sa personal na political agenda. Sinagot ito ni Teodoro at Hegseth. We don't practice propaganda in this country. We practice free speech and democracy. So the Philippines is not a mouthpiece, unlike they themselves, who are mouthpieces of Xi Jinping thought. President Trump has made it clear we don't seek war. We don't seek to nation build. We don't seek to use chess pieces and move them around the board. All we seek is peace. All we seek is freedom and cooperation and mutual benefit. And we find that in friends like our friends in the Philippines. Sa pagbalik sa Amerika ni US Defense Secretary Hegseth, bitbit daw niya ang mahalagang impormasyong nakuha niya mula sa AFP at kay Secretary Teodoro. Mga impormasyong sasabihin daw niya kay US President Donald Trump na nangakong mas lalo pang pagtitibayin ang relasyon ng Amerika at Pilipinas ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Walang takas pagbalik ng bansa ang mag-asawang may Interpol Red Notice dahil sa kasong estafa. Posibleng abot sa bilyong piso ang natangay umano nila sa mga inalok na mamuhunan sa kanilang babuyan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Paglapag pa lang sa NAIA, agad hinuli ng CIDG ang mag-asawang ito na wanted para sa estafa. May Interpol Red Notice ang mag-asawa dahil sa nasabing kaso. Ang lalaki may 190 warrants of arrest, 155 naman ang inisyu laban sa babae. Marami ang warrant of arrest na na-issue sa kanila. Lumabas sila ng Thailand at tayo ay nag-monitor din naman kung saan sila pumunta. Ang modus daw nila, mag-alok ng investors sa kanilang babuyan. Bigay ka ng pera, sila na magpapatakbo supposedly ng farm, palalaki ng baboy. Pag lumaki, ito ang matatanggap mo. And they promise high returns. Daang-daang milyong piso na posibleng nga raw umabot pa sa bilyon ang nakuha ng mga suspects sa kanilang mga biktima. Nakakulong na sila ngayon sa CIDG at wala pa silang pahayag sa ngayon.
Huli naman sa entrapment operation ng babaeng ito na nangikil umano sa kanyang dating nobyo. Hindi raw kasi matanggap ng suspect na hiwalay na sila ng kanyang ex. Gusto niya pa rin makinabang, kaya nanghingi ng pera. So, nung una, nagbibigay ng konti si lalaki. Hindi raw nakakapalag ang lalaki nung una dahil tinatakot daw ng suspect. Text, pictures, videos na makakasira sa kanya. So, yun ang ginamit para siya ay blackmail. Ang frequency kasi at saka yung iskandalo na kanyang palaging pinananakot. Pero nang labis-labis na raw ang panghihingi na may kasamang pananakot, nagsumbong na siya sa mga pulis. Sasampahan ng robbery extortion ng suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang Makiki Friday chikahan ngayong gabi, si Sparkle host Janina Chan. Janina! Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso! Happy and proud si Miguel Tan Felix para sa girlfriend na si Isabel Ortega sa pagganap niya sa First View original series ng Kapuso Network na Slay. Pero opposite ang pinagdaraanan ng karakter niyang si Kidlat sa mga batang riles pagdating sa pag-ibig. Makichika kay Lars Santiago. Mula sa problema ng kidnapping, illegal na droga naman ang kinakaharap ng Riles Boys. Ngayon, meron ng Jackson, si Paulo Contis. So, ang dami ng characters na pumasok. Ang ibig sabihin lang nun, mas tumitindi yung storya namin, mas nagiging intense. May progress kasi so talagang sumasabay yung nanonood sa progress ng mga batang Riles. Kaya naman tayo rin umabot sa point na kung bakit gusto natin malaman yung about sa droga. Kasi nga dahil kay Mucha, tsaka kay Lulot Lala. Kasi napagbibintangan sila sa Riles ng mga adik. At dahil mas mapanganib ang mga binabangga, hiwa-hiwalay muna sa paglaban ang Riles Boys. Pero itong si Kulot, tila nagkaroon ng love interest sa pagpasok ni Honey, ang karakter ng sexy actress na si Rob Ginto. Tito Lar, actually nagulat ako kasi sa role ko na si Kulot parang hindi mo i-expect di ba? To be honest, ang sarap kay eksena ni Miss Rob kasi wala siyang keme. May Barbie naman si Dagul, kaya tinatawag sila sa set na Bardagul. Iba yung chemistry nila kahit off-cam. Kinikilig ako. Kasi po nakapag-workshop na rin po kami. Hindi dahil sa workshop yung talagang iba yung connection nyo. Crush mo ba? Ha? Crush mo? Ay, sorry. Complicated naman ang love life ng mga karakter ni na Miguel at Rahil Birria. Kung may love triangle nga, mas Mucha pa yun, Chelsea sa Kidlat Si Sig kasi ang gusto si Missy. Ang love triangle ni Sig Missy Mucha. Tapos, yun, Chelsea, Kidlat Mucha. Pero sa totoong buhay, loyal si Miguel sa girlfriend niyang si Isabel Ortega na mapapanood naman sa bagong GMA at View Prime series na Slay. Napanood ko na po ang first 4 episodes. Maganda, sobrang ganda ng kwento. Talaga mapapaisip ka Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Young Rodrigo Roa Duterte. Nakatakdang magtipon ang mga taga-suporta at kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng kanyang detention facility sa the Netherlands ngayong kaarawan niya. At live mula roon, nakatutok si Maris Bumali. Maris. Vicky, sa ika-80 kaarawan dito sa The Hague. Ang pagtitipon na gaya nito nakikita ninyo sa aking likuran, sa harap mismo ito ng detention facility para ipagdiwang ang kanyang buhay at mamayan. Maagang nagtipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang panig ng Europa sa harap ng International Criminal Court. Mula ICC, nag-solidarity walk sila patungo sa Skirveningen Prison para rito magdaos ng picnic at programa. Mayroon po akong mga kakanin, may puto, may
tawag nito, dinuguan at may coffee. Nag-import talaga ako. Dumalo sa pagtitipon sina Senador Robin Padilla at Attorney Harry Roque. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga taga-suporta sa Pilipinas at the Netherlands. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Pumunta muli sa detention facility ang common law partner ng dating Pangulo na si Hanilet Abansenia kahapon para sana makadalaw sa kanya. Pero hindi pa rin siya nakapasok. Birthday wish ng anak na si Kitty sa ama, hindi pa malinaw kung bakit hindi agad makapasok ang mga kaanak sa loob ng kulungan. Vicky, mamayang hapon ay ilulunsad ang Duterte Panagutin Europe Network para hilingin o ipanawagan ng hustisya sa lahat ng mga biktima ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyon Duterte. Sa mga sandaling ito ay dumating na si Vice President Sara Duterte at siya ay nagbibigay ng kanyang talumpati sa harap ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Kaugnay ng isinasagawang maritime cooperation ng Pilipinas at Amerika, sinabi ng China na hindi raw dapat magsimula ang gusot sa South China Sea ang Pilipinas. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, hindi dapat idirekta o ikapahamak ng interes ng third party ang anumang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Hindi rin daw dapat nito palakihin ang sinasabing banta, mag-udyok ng konfrontasyon at palalain ang tensyon sa rehiyon. Nauna nang sinabi ng ambassador ng Pilipinas sa Amerika na hindi gumagawa ang bansa ng conflict o gulo. Maging sa Pilipinas, kabi-kabila ang pagtitipon ng mga kritiko at taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang kaarawan. Binati siya ng mga nasa labas ng kanyang bahay sa Davao City at ng mga nasa peace rally sa Davao Freedom Park. May nag-unity bike ride naman sa General Santos City at motorcade sa Coronadal City. May pa-cupcake naman sa Manyanita Rally sa Danau City, Cebu, kung saan nagpunta si Davao City Mayor Baste Duterte. May mga nagtipon din sa iba pang lungsod, kabilang sa New York sa Amerika. Paalala naman ng ilang nagtipon din kasabay ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kailangang panagutin siya sa mga extrajudicial killings. Kabilang sa nagbitbit ng mga placard at kanilang bersyon ng birthday cake ni Duterte sa Liwasang Bonifacio, ang ilang grupo kasama mga naulila ng Duterte drug war. Hiling nila makonvict si Duterte sa ICC para sa kasong crimes against humanity. Dugo ang birthday cake at birthday wish na papanagutin si Duterte ang dala naman ng mga nagtipon sa Department of Justice. Samantala, idinaan naman ng palasyo ang pagbati kay Duterte sa isang kanta. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Bigat na traffic ang naranasan sa ilang lugar sa unang araw ng kampanya para sa mga lokal na posisyon. Kasabay niyan, ikinasa rin ang pagbabaklas sa mga poster na mali ang sukat at wala sa tamang lugar. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Maagang nagbaklas ang COMELEC at MMDA ng mga political poster na wala sa tamang lugar o mali ang sukat ngayong unang araw ng local campaigns. Sa Pretil Market pa lang ng Tondo, Maynila, napuno na ng tarpaulin ng isang truck. Katuwang ng COMELEC ang Eco Waste Coalition at Bureau of Jail Management and Penology. Sinuyod din ang mga wala sa tamang kabitan o mali ang sukat sa Quezon City. Gayon din sa Caloocan City. Susulatan ng local COMELEC offices ang mga kandidatong nasa poster na kinakitaan ng paglabag. Idodonate ang mga tarp sa pwedeng mag-recycle. Susulatan na namin sila, bibigyan na namin sila ng order to remove. At pag 3 araw, pagkatapos hindi nila tanggalin yan, show cause order na yung susunod na matatanggap nila. Katanggap na sulat,
ay hindi sila nagtanggal. Doon papasok ang violation, disqualification o kung hindi naman ay election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Pagbibida ng COMELEC, matiwasay ang unang araw ng local campaign, bagamat may ulat ng pagsikip ng traffic sa ilang syudad. Sa mga susunod na araw, magmumonitor kami kasama ang MMDA at mga local government unit. Iwasan naman po natin mag-cause tayo ng traffic. Para naman hindi ma-traffic, hindi mag-i-issue ang MMDA ng permit sa mga motorcade, maliban kung Sabado, Linggo o holiday ito ikakasa. No motorcade zone naman ang EDSA. Samantala, tapos na ang pag-imprenta ng mahigit 68 million na voters information sheet, na ang ilan ay sinimulan ng ipamahagi. Bawat botante ay makatatanggap ng 4 na pahina na guide na naglalaman ng pangalan at presinto ng botante, pati na listahan ng mga kandidato at instruction kung paano bumoto. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Make it comedy pero with reflections. In times sa Lenten season, ang aral na hatid ng upcoming film na Samahan ng Mga Makasalanan na mapapanood na natin sa big screen sa April 19. Makakasama natin dyan si David Licauco na na-challenge raw sa kanyang role lalo't introvert in real life. Makichika kay Nelson Canlas. Ika nga, walang taong perpekto dahil lahat nagkakamali at nakakagawa ng kasalanan. Papadala kita sa pinakamakasalanan lugar kung saan yung mga paring pinadala namin ay sumusuko. Pero paano kung isang dikon na naghahangad na maging pari maharap sa matitinding hamon at napaliligiran ng mga taong makasalanan? Welcome to the Pongpong Play! Lahat ng service meron kami. Welcome to Santo Cristo San. My initial reaction was, kaya ko ba yun? Just because I never played a role na priest. I mean, it was mostly romantic. Hindi lang daw ang acting skills ang nasubok kay David Licauco, kundi maging ang kanyang pagiging introvert sa paggawa ng comedy film na handog ng GMA Pictures, ang Samahan ng Mga Makasalanan. It was exciting for me, to say the least, kasi syempre, again, you're portraying a different character and, alam mo yan, like, kailan ka ba magiging pare sa buhay mo? Hindi mo ako suplado, introvert lang, di ba? Try my best, but then sometimes talagang pupunta pa rin ako sa sariling sulok ko at mananahimik. Tamang-tama nga raw ang pelikulang mapanood simula sa Sabado de Gloria. Basta't may pananampalataya, may pag-asa. Kapag may naniniwala, pwedeng magsimula. Para daw mas mapaigting pa ang ating reflections for the Holy Week. I think in life, it is okay to commit mistakes as long as you learn from your mistakes. And then eventually, hindi mo na siya gagawin ulit. So I think it's always better to know kung bakit mo siya nagawa. And then from there, you learn from it. And then eventually, for sure, hindi mo na siya gagawin in the future. Sa MediaCon, present ang co-stars ni David na sina veteran actor Joel Torre, Kapuso stars Buboy Villar, Charis Solomon, Lizelle Lopez, Jay Ortega, at marami pang iba. Nandun din ang GMA executives na sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez at SVP for GMA Public Affairs and EVP for GMA Pictures, Nessa Valdelion. Sobrang nakakatawa pero heartwarming din at maiiyak ka rin at times dahil makikita mo na kahit sa anong sitwasyon, laging may pag-asang magbagong mga tao. Laging don't lose hope. And it's a very feel-good movie talaga. Kaya lalabas ka ng sinehang nakasmile. Natukso rin si David sa eksena nila ni First Lady of Primetime, Sanya Lopez. Naggagampanan ang role ni Mila, ang tinaguriang tukso ng bayan. Iniisip mo ba ako? Parang nahiya ako for Sanya. Na parang naka-bikini ba yun? Na naka-bikini siya, parang shucks, nakakaya, parang hirap na ginagawa niya ngayon diba? Yun lang naman, tsaka nagulat ako na,
Sexy, di ba? Tahimik lang, very nonchalant, di ba po? Pero, ang cute lang na marunong siya makisama at hindi rin po ako nahirapan. Ang samahan ng mga makasalanan, mapapanood na sa April 19. Rev! Ang sama mo makatingin na. Bester. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Halos kapapasok pa lamang ng warm and dry season o tag-init pero damang-dama na ang tumitinding alinsangan. Ngayong araw, umakyat sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. Pinakamataas yan ngayong linggo at mula nang ideklara ang tag-init itong Miyerkules. Ngayong weekend, matinding alinsangan din ang dapat paghandaan, lalo na ng mga taga-Dagupan City dahil papalo yan sa 45 hanggang 46 degrees Celsius. Nasa 40 hanggang 42 degrees Celsius naman sa ilang bahagi ng Bicol Region at iba pang lugar sa Mindanao. Sa Metro Manila, 38 hanggang 40 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, nag-dissipate o nalusaw na ang low pressure area na lumapit at nakaapekto sa bansa nitong mga nakalipas na araw. Pero dahil sa easterlies at posibleng pagbabalik ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ngayong weekend, may mga pag-ulan pa rin mararanasan kahit tag-init. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na bandang hapon. Halos ganito rin sa linggo kaya maging handa sa banta ng baka o landslide. Sa Metro Manila, tanghali hanggang hapon ngayong weekend may tsansa ng localized thunderstorms. Sa pagsugod ni Lolong sa Maynila kagabi ay nakilala na rin ang mga bago niyang kakampi at kalaban. Bagong magpapatibok sa kanyang puso naman ang gagampanan ni El Villanueva, who recently survived a near-death experience sa Switzerland. Makichika kay Aubrey Carampel. Papatayin kita! Siksik, liglig, at umaapaw sa emosyon at aksyon ang pagtatapos ng unang yugto ng Lolong Bayani ng Bayan. Lolong! Ito ang huling regalo ko para sa'yo! Ivan! Hayop ka! Pero kung akala ng mga kalaban, katapusan na ni Lolong. Alegrado na tayo. Tapos na. Nadispatch ako na siya. Imposible pa mabuhay yung hayop na yan. To the rescue kay Lolong, ang kanyang dambuhalang kaibigan na si Dakila, na dinala siya sa Maynila. Sa pagsisimula ng bagong yugto ng Lolong Season 2, Pangil ng Maynila, ipinakita kung paanong babangon muli si Lolong. Dali, iligtas natin! Kawawa naman! Ang bagong salta, may bagong pamilya, at mga bagong mga kakampi. Ako si Manday. Kaibigan ako. Nariyan pa rin ang mga dating kaaway na madadagdagan pa. Kinuha ako ni Manuel bilang isa sa mga tauhan niya. At sa loob ng 7 taon, nagsanay akong humawak ng baril. Iniisa-isa ko mga taong halangang kaluluwa. At ang mga alagad ng taong kinususuklaman ko, si Julio Figueroa. Si Lolong version 2.0 puno ng puot at nais magiganti sa mga taong sumira ng kanyang buhay. Pero handa pa ring tumulong sa mga taong biktima ng kasamaan. Sa gitna niyan, tila may bago ring magpapatibok sa puso ni Lolong. Si Tetet, ang karakter ni El Villanueva na first time raw makatrabaho si Ruru. I will be playing Tetet. Isa siyang waitress sa isang bar. Napakasipag niya. Madiskarte siyang tao. Looking forward daw si El na maging busy muli sa trabaho dahil sa naranasang near-death experience last month nang magbakasyon sila kasama ng boyfriend na si Derek Monasterio sa Switzerland. Unforgettable and traumatizing kung ilarawan naman ni El ang nangyari sa kanya. Kasi peak yun eh. So akala ko mapupunta na ako sa pinakababa or maybe malaglag na lang talaga ako or hindi ko alam. Akala ko like last moments of my life na yun. But at the same time, nasa survival mode ako na naghahanap ako ng makakapitan. So parang tinatry ko i-stop. So the whole time na pababa ako, naghahanap lang ako ng kakapitan ko. Kabadong-kabado ako. Hanggang ngayon, nagiging emosyonal si El pag binabalikan ang near-death experience, lalo at nangyari raw yun sa mga panahong may pinagdadaanan din siya.
Hindi lang daw kasi ito ang unang pagkakataon na nalagay ang buhay niya sa peligro. Pag nakita mo talaga yung video, parang pinakita talaga sa akin ni Lord kung ano itsura ko, mamamatay ako. So parang, I think this is Him telling me na I need to appreciate life more. Life-changing talaga siya, Miss Aubrey. Parang, it's a message na binigay talaga sa akin ni Lord. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Happy weekend mga kapuso. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Janina. Salamat sa iyo, Janina. Happy weekend. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.